Kayo po ay naging alkalde na mahabang panahon bago kayo napunta sa ehekutibo. Pero, direkta alam niyo yung hirap ng mga constituents ninyo eh. Kayo ba naniniwala na kailangang isabatas natin ang mga ayuda? Well, ganito yan, no? Ang ayuda ay, maski sa ang bansa naman may tinatawag tayong subsidy eh. Talagang tumutulong tayo, no? At sa Amerika, meron nga silang sa mga homeless, tumutulong sila dyan. Ang sa akin lang ay nasa implementasyon. Kung maaari nga lang, ma-predetermine na natin kung sino yung mga tao eh. For example, I'll give you one example. Sa ating mga magsasaka, no? Kunyari, tutulong ka rin, mag-aayuda ka o mangingisda, mga anak nila. Ilista mo na yung mga pangalan, tutulungan mo rin lang, tulungan mo na yung mga bata at iba mga similarly situated para mawalaan na yung question, no, na may kinakampihan or what, no. That's one thing. Parang sa 4Ps naka-predetermine na at meron kang timetable dito. Okay. The idea itself is good. Pero siguro we could also make certain adjustments here. Para mas talagang nararamdaman ng mga kababayan Tsaka natin. daw, dapat hindi daw nakadikit sa politiko yung ayuda. Paano nga ba may iwas sa politiko ang ayuda? Yung nga, i-predetermine na natin kaagad. Anong sektor ito? Sino ito? Once mailagay mo naman itong mga batay na ito, madali na yun eh. Magiging transparent ka pa. Secretary, lumalago daw ekonomiya natin di na natin kailangan ng ayuda. Hindi naman. Maski naman sa Amerika, maganda ekonomiya nila, pero meron pa rin talagang naiiwan. Anong problema? Bakit hindi typical daw yan? Sa bawat bansa naman, talagang hindi natin maiiwasan. Talagang merong, sabihin na natin, talagang hindi nakakasabay ng husto. And those who have less in life should have more in law and even in resources. Okay. Itong issue tungkol doon sa sinasabi ni Pano Melot, no, at umangat yung ating ekonomiya, lumago, sabi ng NEDA, pero hindi naman nararamdaman ng tao. Maraming yumaman, mas marami rin naghirap. Hindi nararamdaman yun. Nanatili sa kung maliit yung na porsyento yung yaman. Diba? Yung trickle down effect ang sinasabi nila Well, rito, Secretary, diba? Yeah, at the end of the day, no, sabi ko nga, ang tunay na batayan ng yaman ay hindi ang pera o salapi sa bangko, ang mga gusali, kung hindi paano mo na itaas ang antas ng pamumuhay na nasasakupan mo. It's the quality of life. No? That is why in all aspects of governance, dapat ramdam yung quality of life dito. No? Yun ang mahirap, Secretary. Pag hirap talagang hindi mo nga maisip ano yung quality of life, di ba? Dahil sa hirap ka sa buhay eh. Hindi, siguro proper makikita naman natin kung ano yung mga adjustments na gagawin natin sa mga ahensya na dapat magbigay. Like for example, education, for example, yung mga bagay para maramdaman na. Kaya nga, pumapasok na yung paggawa ng batas ukol dito.